Yung mga sinasabi ninyo, naku, kayo po yung mapanira at nagpapakalat kayo ng fake news. Kasi pinalalabas ninyo that there is something wrong pag nag-criticize sa gobyerno. O kaya automatically kami po ay anti-government. Hindi po. Pero anti-corruption kami. Anti kami sa mga politiko na binabalahura ang ating bayan. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Atty. Trixie Angeles. Tama na ang kabubuhan, yan ang wika ng taong bayan dito sa mga trolls ni BBM na wag nyo nang manipulahin ang sambayan ng Pilipino sa katotohanan na bangag di umano ang administrasyon ngayon. Na magkaroon naman sana kayo ng integridad sa inyong sarili na ipaglaban ang inang bayan sa mga buwayang nauupo ngayon. Na kung hindi nyo kaya manahimik na lamang kayo at wag nang makisawsaw pa sa mga problema ng bansa. Pero bago ang lahat mga kababayan, wag nyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, butata nga itong mga trolls no na pilit pinagtatanggol ang kanilang amo na si Kuting na di umano progresibo pa rin ang mga nangyayari sa ating bansa. Paanong progresibo binablackout nyo nga ang media at itong mga trolls binabrainwash di umano ang mga ordinaryong mamamayan. Kung kaya naman hindi mapigil no na magsalita at basahan ng konstitusyon ni Atty. Trixie itong mga to. Bago tayo dumako sa video na yun mga kababayan ating bigyang pansin no itong winika ni Mayor Baste na tila'y pera o promosyon ang habol nitong si General Torre kaugnay sa balibalitang kaya masipag di umano ito na husigin no o hulihin itong si Kibuloy dahil sa may condition naman pala sa kanya galing sa mga nasa taas. Naku naman po, kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Pagsasalita ng mga yung mga sagot-sagot na ay ang talino mo, ba't di ka tumakbo ng Pangulo? Hindi ko kailangan tumakbo ng Pangulo para mag-exercise ng aking karapatan magsalita at magpahayag. At oo, kahit sabihin niyo pang matalino, hindi ko kinoconsider yan na isang insulto. Tatanggapin ko yan. Pero dahil nga matalino ko, walang makakapagpigil at sana kayo din hindi nagpipigil na may makapagsalita ng matalino din. Wala naman kaming inaagrabyado dito, hindi kami lumalabag sa batas. Bagkus ay ginagamit pa nga namin ang nakasaad dun sa ating saligang batas para ma-exercise ang aming karapatan magsalita at magpahayag. So, wag niyo po kaming attemptan na pigilan. Kayo nga po dyan ang danger to democracy Kayo po yung mapanganib sa ating demokrasya dahil pinipigilan niyo po ang mga karapatan ng ordinaryong mamamayan. Bukod tanging lakas ng ordinaryong mamamayan ang pagsasalita at pagpapahayag. Mayroong pagkakataon na i-correct yung ating ang gobyerno at ang mga kawani ng gobyerno dahil kami po ay nakakapagsalita. Kung kami ay mali, wala namang mawawala. Magsasalita lang naman ang gobyerno para sabihin na, teka, hindi po tama yung sinasabi ninyo. Ano ba naman yon? Ngunit nakikita natin dahil wala nga pong transparency dito sa gobyernong ito, puro deadma ang kanilang ang kanilang strategiya para dun sa mga nagkikriticize sa kanila. Mali po yun. At maliwanag na may tinatago. Kasi ang totoo niyan, requirement yan Mandato, ang gobyerno ay kailangan transparent. Ngunit, pag hindi rin ginagawa ng gobyerno yan, o mga kawani ng gobyerno, at mawalan tayo ng tiwala sa kanila, ay sigurado matatalo sila sa isang fair na eleksyon. So ayan, magkakaroon na po ng panibagong issue. Dahil mababa ang tiwala ng taong bayan dun sa mga taong nakaupo sa pwesto kapag sila po ay tumakbo at manalo na naman. Sa tingin ninyo, pagkakatiwalaan natin ang mga resultang ganon. Lalong-lalo na sa sistema natin sa ngayon ng eleksyon. Sabi ni Ruben Bulagat-Bingi, si BBN sa panawagan ng taong bayan. Di ba? Actually, hindi bulagat-bingi kasi ibig sabihin yan, parang may lang siya. Either apathetic siya, wala siyang pakialam, or wala silang intensyon na sumagot dahil alam nila totoo ang mga paratang. Pero ang mas kinaiinisan ko ay yung kanyang hindi pag-iinda ng mga hinaing ng taong bayan dahil siya po ay nagtatago. So, yan po ang pinakamali. Dahil makikita natin na ang Pangulo ng Pilipinas ay walang intensyon na makinig sa taong bayan na nagluklok sa kanya sa pwesto. Oy, anong anti-government, EOXMRE? Naiintindihan niyo po ba kung bakit tayo may saligang batas?
Naiintindihan, binasa niyo po ba ang saligang batas at ang basihan para nito? Ginawa natin ang gobyerno na very powerful. And the reason for that is because there are things that the government needs to get done. Nang sa gayon, mapatakbo ang Estado. Halimbawa, may karapatan sa taxation, sa eminent domain, gumawa ng batas para sa general welfare. Ito ang mga great powers of government. Pero dahil powerful ang government, nilagyan ng saligang batas natin ang checks. Kasama po dyan sa checks ang ating karapatan magsalita at magpahayag. Kung titingnan niyo po ang ating saligang batas doon sa Bill of Rights, ito po ay mga limitasyon sa power ng gobyerno over the citizens. So, yung mga sinasabi ninyo, naku, kayo po yung mapanira at nagpapakalat kayo ng fake news. Kasi pinalalabas ninyo that there is something wrong pag nag-criticize sa gobyerno. O kaya automatically kami po ay anti-government. Hindi po. Pero anti-corruption kami. Antay kami sa mga politiko na binabalahura ang ating bayan. Hindi po sila ang gobyerno. Wala silang karapatan na maging representante ng gobyerno kung sila po ay mandededma ng ordinaryong mamamayan. Yan nga yung problema, Attorney Trixie, no? Dito sa administrasyon ngayon. Napanay deadma at blackout sa social media ang balitang nagpupulburon itong si BBM. Grabe talaga. Bukod tanging lakas ng ordinaryong mamamayan ang karapatan natin nakasaad dyan sa Bill of Rights. Wala po silang karapatan na i-dismiss ang ating mga hinanaing. Niluklok natin sila sa pwesto para alagaan tayo, para gawin ang kanilang trabaho. Hindi po kasama sa mandato nila ang deadmahin tayo. Lalong-lalo na kapag kumakalat at nagiging malakas ang ugong sa paghihingi ng pagliliwanag sa tunay na estado ng kalusugan ng presidente. Not hateful, respect lang po tayo. Wala pong nakalagay sa ating saligang batas na kailangan ng respeto. In fact, 1968 pa lang yung mga salitang PI ay sinabi ng Korte Suprema hindi po yan libelous at hindi po yan mapanira. So, kailangan naman po bago kayo mag high and mighty diyan, bago po kayo manliit ng mga tao o magpahayag ng mga respeto, ganyan. Intindihin niyo po yung sinasabi ninyo at kung ano ang karapatan namin. Kasi kami, aware kami. Baka po kayo kulang pa po sa inyong pagbabasa ng ating saligang batas. Aral-aral lang po. O pwede rin po kayong tumambay dito nang sa gayon, baka may matutunan kayo. Tinatalakay po namin dito ang mga na nararapat na mga karapatan o mga provision sa ating saligang batas kapag mayroon tayong pag mayroon tayong mga issues, lalong-lalo na issue ng gobyerno. Sabi ni Ma'am Charlene, respeto saan? Basura nga ang trato sa atin. Totoo yan. Sabi ni Ma'am Joy, thank you Ma'am Joycelyn. Hi DDS Ball. Hi kay Humay-Humay. Sabi ni Juliana, nasa demokrasya tayo kung pilit tayong ino-oppress sa criticism natin, unconstitutional yan. Correct. Sabi ni Sunday Bron, bakit nung nasa posisyon ka sa gobyerno, hindi ka ganyan magsalita? Natural, nagtatrabaho ako para sa gobyerno. Di ba ano yung kasabihan? When you work for someone, work for him. Kung ikaw po ay magsasalita ng laban doon o magkikriticize, kailangan lumabas. So andito po ako sa labas at pwede po ako mag-exercise na po ng aking karapatan. Hindi nyo ba alam na habang may karapatan, kahit ang mga kawani ng gobyerno, may mga limitasyon ito. Halimbawa, may karapatan pa rin magpulong-pulong pero hindi po ito maaaring mag-transgress doon sa oras ng trabaho ng mga kawani ng gobyerno. So, hindi pwedeng ma-deprive ng serbisyo ang taong bayan kung kaya't ang mga kawani ng gobyerno ay limitado sa kanilang pagpupulong. Maaari din po silang magsalita, ngunit hindi rin po sila maaari maglabas ng mga sikreto ng gobyerno o kaya ng ibang mga hindi kasama sa mga FOI. Bukod pa doon, para sa maayos na pagpapatakbo, hindi ka pwedeng makipag-away sa boss mo. So, naman ang tanong na yan, napaka-unenlightened at uninformed. Magtataka ka, bakit magkaiba yung salita ko ngayon dun sa salita ko nung ako'y nasa gobyerno? Natural! Pag nagtatrabaho ka sa gobyerno, expected na you will have to toe the line para sa maayos na pagbibigay serbisyo ng gobyerno. Kung kaya't ganito ako magsalita dahil nasa labas na ako at may karapatan na akong i-exercise untrammelled ang aking karapatan magsalita at magpahayag. So, Diyos ko naman, minsan siguro kailangan talaga ninyo ng mga lessons in the Constitution. Thank you kay Ma'am Susan. Sabi ni Sir J. Antonio de Francisco, the Bill of Rights is the protection of the people against the oppressive government. Malinaw yan.
Ibig sabihin talaga prone ang gobyerno to be oppressive. Kasi ang dami natin binigay na powers. Nasa saligang batas din yan. Kailangan din naman po na powerful ang gobyerno nang sa gayon maaari nilang ma-manage. Kasi tingnan ninyo, ano yung nasa pangingilalim ng pangangasiwa ng gobyerno? Peace and order. So, krimen. Hindi naman pwede nalalamya-lamya ka. So, bibigyan mo talaga ng power. Kung matanggalan mo ng power ang gobyerno para ma-manage ang peace and order, para mo nang tinalo. Parang ka nang nag-champion ng anarkiya dito sa Pilipinas. So, we give it a lot of power, but we check it against the individual. We check it para hindi gamitin ng gobyerno yan para i-oppress ang taong bayan. Samantalang yung iba dyan nagsasabi, kailangan respetuhin ng gobyerno. Huwag ka maninira sa gobyerno. Excuse me. Yung mga ganyan na Atty. Trixie, makikitid ang utak na binibigyan na nga tayo ng pagkakataon para itama nga itong mga kamali ang ginagawa ng gobyerno. Ang mali, binibaby pa. Ano kaya yun? Kapag tama ang ginagawa ng isang tao, ang lakas mga trip. Pero pag mali naman, walang kibo. Ano ba naman yan? Anong sabi ng mga framers ng US Constitution? You must be suspicious of your government. At bakit natin sinasite yan? Dahil ang ating mga saligang batas, simula pa ng Tidings-McDuffie Act, ay nababase po dun sa saligang batas ng Estados Unidos. At ang mga doktrina at prinsipyo nito ay nanggaling din po ang karamihan doon. So, ay nako. Okay lang mag-serve sa presidente na katulad ni PRD na magpagmamahal at malasakit sa bawat Pilipino. Sabi ni Nano, tulad ni Inday Sara, malaya nang magsalita sa mga puna sa gobyerno. Kasi hindi na siya bound by dun sa pangako niya sa presidente na siya po ay magiging cooperative, na sila ay they would work together. Ang kaso, mismo yung mga kasamahan at si presidente mismo ang nagbabalahura dun sa usapan nila ni VP Inday for them to work harmoniously together. Bukod dyan, alangan naman tumigil si Inday Sara. Diba? Vice President siya. Mas malaya siyang magsalita kaysa sa isang cabinet secretary na mismong boss ay ang presidente. Kung hindi mo po nakikita kasi yung mga pagkakaiba na ganyan, nakatapa-oo po kayo at wala po kayong intensyon na ma-enlighten. At maliwanag na ang tanong ninyo ay parang trap lang, bait lang. Hindi ka nandito para sa enlightenment o sa pag-aaral o para maliwanagan ang mga kasamahan dito. Kung hindi, sa intention ninyo na akala ninyo, kaya ninyong mampahiya ng isang tao nag-aaral ng saligang batas. Alam naman po namin ang ginagawa namin. Pag kami po ay nagkakamali, unang-una pa nga po kami magsusorry at maitutuwid ang sarili. Hindi po ako nahihiyang aminin kapag ako'y nagkakamali. Pero kayo, nako, maliwanag na hindi po kayo marunong magpakumbaba. At hindi rin po kayo, dahil hindi kayo marunong magpakumbaba o tumanggap ng inyong makahinaan, hindi po kayo matututo. Dapat perpetual students po tayo. Parating bukas sa pagbabago at bukas sa na matuto ng mga at sa bagong kaalaman.